At buksan natin ang ating mga Biblia. At buksan din natin yung ating mga cellphone. Kung saan yung naroon yung ating nilaan ko lang, pero hindi ko ginagawang backup yung Bible. Yung backup ko lang yung cellphone. Kasi napakahalaga ng Biblia na bubuksan natin. So, pag-uusapan natin yung faith in the storm. Then, where is your faith? Napakahalaga po nito para sa ating mga mananampalataya. Nakagaya ng mga naranasan po ng mga alagad, titingnan natin ano ang matutunan natin. No? So, binasa nga po kanina yung ating parallel passage, Psalms 107, and verses 23-32, kung saan nilalarawan doon kung gaano ang kapangyarihan ng Diyos when it comes to nature. Meron siya kapangyarihan na nasaksihan ng mga sailors. Ayon doon sa salmista, na nakita ng mga sailors yung kapangyarihan ng Diyos, kung paano niya kinakalma ang nature, ang mga hangin, ang waves, at paanong dinala ng kapangyarihan na yon ang mga sailors doon sa kanilang daungan. So, dito sa ating pong pag-uusapan ay alamin natin ano ba matututunan natin sa mga bagay na naranasan ng mga disciples ng ating Panginoon Kristo. Pero bago yon, tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, muli kami ay dumudulog sa inyo at ipinagkakatiwala namin ang oras na ito ng aming pamamahayag ng iyong salita. Ipinagkatiwala namin sa inyo ang bawat isang makikinig ng ang iyong mga salita na ipapahayag. Huwag niyo ipahintulot na anumang mga sagabal upang hindi namin maunawaan at wala kaming masumpungang biyaya mula sa mga salitang ipapahayag. Kaya nga po, Panginoon Diyos, pinagkakatiwala namin sa inyo ang bawat isa na samahan ng iyong presensya. Balutin ng Santong Espiritu ang bulwagang ito at ang bawat isa ay matuon lamang sa pakikinig at namnamin ang mga salita mo upang patuloy na makasumpong ng biyaya at na magpasigla po sa pananampalatayang ipinapahayag. Ipinagkatiwala ko rin sa inyo, Panginoon Diyos, ang iyong lingkod, samahan po ninyo at naway maipahayag ang nararapat, karapat-dapat at angkop para po sa pang-araw-araw na buhay ng mga tinawag ninyo sa kaligtasan. Salamat nga po sa inyo, purihin po kayo. Itong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Faith in the storm. Siguro, bago tayo magsimula, magtatanong tayo, have you ever experienced na naharap kayo sa mga sitwasyon na pakiramdam ninyo nasa gitna kayo ng ganong bagyo sa buhay, na sa kabila ng ginagawa ninyong panalangin na para bang tulog ang Diyos, hindi kayo tinutugon. Naranasan naman natin na parang ibinigay mo na ang lahat ng pagkakataon sa panalangin, pagtawag sa Panginoon, pero walang tugon. Natutulog ba ang Diyos? So ating alamin. Dahil dito sa ating teksto, Luke chapter 8, verses 22-25, makikita natin na ating Panginoon Kristo kasama ng kanyang mga disciples na naharap sila sa isang unos sa gitna ng Lake of Galilee or the Sea of Galilee. And as we explore dito sa mga talatang ito, titingnan natin kung paano tumugon ang ating Panginoon Kristo doon sa takot at pagtugon niya doon sa mga faithlessness ng kanyang mga disciples. At ano ba ang ating matututunan mula dito sa mga karnasang ito na makikita natin na ipinapahayag sa banal na kasulatan?
Siguro kung titingnan natin, yung mga naunang bahagi nitong chapter 8, alam natin na ating Panginoon Kristo is traveling from towns to villages, preaching the kingdom. Pinapahayag niya ang kaharian at ang paghahari ng Diyos. At dito po sa chapter 8, alam natin kung paano niyang ini-emphasize yung kahalagahan ng pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos. Mapapansin natin, he was using the parable of the sower. Alam natin ang kwento patungkol sa parable of the sower, may nalaglag sa tabing daan, may nalaglag sa batuhan, may nalaglag sa dawagan, at may nalaglag sa matatabang lupa. At alam natin kung anong resulta. That means, he was emphasizing sa kanyang mga pagtuturo about hearing and obeying the word. Kasi nalaglag sa batuhan, hindi na pakinabangan, kinain lang ng ibon. Yung nasa batuhan, sa daan, nakain ng ibon, yung sa batuhan, walang lupa. So, tumubo, pero natuyo. Yung nahulog sa dawagan, tumubo, pero na-choke naman nung dawag. At of course, doon sa matabang lupa, yun yung namunga. So, maliwanag yung pinakikita, the importance of listening and obedience to the word. Pagkatapos noon, ay nagyaya ang ating Panginoon Kristo to go across the lake of Galilee. Ano layo niya? Iniisip ko lang, ano pa ang purpose ng Panginoon Kristo? Bakit siya kailangan tumawid sa kabila bahagi ng ilog ay ang dagat ng Galilee? Iniisip ko siguro, para doon ipangaral din ang ebanghelyo patungkol sa paghahari ng Diyos. Or, baka gusto lang nilang malayo sa dami ng taong sumusunod sa kanilang, hindi na sila nakapagpapahinga. Or, nais lang niyang i-test yung kanyang mga disciples. So makikita natin itong mga bagay na ito na maaari nating iisipin, bakit niya niyaya yung kanyang mga disciples to cross to the other side of the Lake of Galilee. So mapapansin natin itong mga bagay ito. So susundan po natin itong kwento, itong pangyayari, at alamin natin, ano ba ang ating matutunan? First thing na ating ma-observe, binanggit na nga po natin, ang ating Panginoong Hesus at yung kanyang mga disciples ay tumawid pakabila ng Lake of Galilee. Kung kailan sila sa gitna na ng lake, humampas ang unos. So, what happened? Nung humampas yung unos, ano nangyari? Anong mapapansin natin doon sa pangyayaring ito? Nagpanik yung kanyang mga disciples. Na-imagine niyo po ba? For the ilang panahon na kasama nila ang ating Panginoon Kristo, doing all the signs and wonders and healings and driving out demons, kasama nila ngayon ang Panginoon Kristo, naharap sila sa unos, nagkaroon sila ng pagkatakot, nagpanik. Naiisip ko rin yung buhay natin mga mananampalataya. Kahit yung mga hindi mananampalataya, kahit yung nagbabago pa lang, na gustong sumunod sa ating Panginoon Kristo, we also experience panic in life. Paano natin harapin? Lalo na tayo mga mananampalataya, we've been with the Lord Jesus Christ and we're claiming to be Christians, claiming to be have unity with Christ, may kaisahan tayo sa ating Panginoon Kristo, then times dumarating ang mga problema, nagpapanik din tayo. So titingnan natin. Ang mga alagad nung lumakas yung unos, kasama ang Panginoon Kristo, nagpanik. Bakit? Natulog eh. Sa sobra sigurong pagod ng ating Panginoon Kristo, as human, natulog. At doon naganap yung paghampas ng unos. They fear for their life. Napakalaga ng buhay, natakot sila, parang tayo.
Marami nang ginawa ng Diyos sa buhay natin, pero pagka may problema pa rin, panic pa rin tayo. Hindi natin mapanghawakan ang mga ginawa na ng Diyos sa buhay natin. The same with these disciples. Na-witness na lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon, pero nagpanik pa rin sila. That only means, na sa tao, likas yung mga pagkatakot, hindi natin maiwasan. So, natutulog ng ating Panginoon Kristo. Ang nangyayari sa mga alagad, dumanas ng malabis na pagkatakot para sa buhay nila. Pero mapapansin natin, na sa kabila nung karanasan na yon ng mga alagad, masasabi ko na faith step in. Pumasok yung pananampalataya sa mga alagad. Bakit ko nasabing pumasok ang pananampalataya sa buhay ng mga alagad when they experience that kind of storm? Bakit ko sinasabi? Tinawag nila ang Panginoon eh. They called out for the Lord Jesus. They plead for help. Ang sabi nila, Master, Master, we are perishing. Ang tanong ko ngayon sa atin, kapag mayroon ba tayong naharap na problema, tumatawag ba tayo sa ating Panginoon? Natuto ba tayong magtiwala sa Panginoon sa gitna ng ating mga karanasan sa buhay? O malabis sa takot natin, nakalimutan natin na for the long time, we claim to be a Christian, yet, kapag may problema, nakakalimutan natin siyang tawagan. Gumagawa tayo ng pamamaraan sa sarili natin. Pero dito, yung mga alagad, nakita nila nanganganib ang buhay nila, they called for the Lord Jesus. Master, Master, we are perishing. So masasabi ko bigla, sa ganung situation, umiral yung kailang pananalig doon sa natutulog nilang Panginoon. Ginising nila, they plead for help. Pero kung titingnan natin the book of Mark, chapter 4, verse 38, ang sabi doon, Teacher, do you not care that we are perishing? They're questioning God's care for them. Wala ka bang pakialam? Mapapahamak na tayo? Siguro sa prayer din natin ganun, Lord, wala ka bang pakialam? Hirap na ako eh. Pero mapapansin natin, how fear, paano nagpakita ng takot yung kanyang mga disciples? Paano pinakita yung kanilang doubt, pag-aalinlangan sa Panginoon? In spite of those times na kasama nila, na-witness nila yung mga ginawang wonders and signs ng ating Panginoon, they still doubted. Nag-alinlangan pa rin sila. Ganyan din tayong Christians, diba? Nakalimutan natin who saved us from the wrath of God. It was the Lord Jesus Christ. Pero sa maliit na problema sa buhay natin, nakakalimutan natin siyang tawagan. We do it ourselves. So dito, in spite doon sa disciples' fear and doubt, in spite of their questioning the care for their safety, na parang walang pakialam ang ating Panginoon Kristo, na klarong nire-reveal yung kanilang lack of faith, and despite of those fear and doubt, they turn to the Lord Jesus. Tumawag pa rin sila sa kabila ng kanilang alinlangan. Ito yung magandang mapapansin natin. Nung tumawag sila sa ating Panginoon Kristo, ginising nila yung natutulog, pagbangon ng ating Panginoon Kristo, He acted. Kumilos kagad siya. Pinatigil niya ang unos. Imagine niyo ba sa buhay natin yon? Kahit sa mga pag-alinlangan natin, tumatawag tayo sa Panginoon. Pag tumawag tayo sa Panginoon, lagi siyang kumikilos. Sa buhay ko, maraming beses na every time I call upon the Lord, He answers. Although may panahon, matagal.
Pero hindi kailangan natin mag-aapura. We have to wait for His timing. But what is important is you call upon the Lord when you experience storm in your life. Pero dito nga, doubt nga sila. Meron silang takot. They have that doubt, but still, they turn to the Lord Jesus Christ, and the Lord acted, and Jesus calmed the storm. Pinatigil niya. Ano mapapansin natin sa bagay na ito? The Lord Jesus Christ has the power over nature. Naiisip ko na naman yung kininto ko dati. Pinigil na Sierra Madre yung bagyo. But it was the Lord. It was the prayer of people of God. Naiiwas tayo sa ganung mga storms in life. So mapapansin natin na may kapangyarihan ang Panginoon Kristong gumawa ng mga himala. Gumawa ng mga pagkilos para tulungan ang mga nagtitiwala sa Kanya. Ang tanong na lang natin dito, tayo ba ay may tiwala sa Diyos sa panahon ng ating mga karanasang hindi natin nais? Or we are questioning God? So ito yung dapat nating isipin. Dahil dito sa kanilang nasaksiyan, how na pinatigil ng ating Panginoong Jesucristo, yung unos, they were amazed. Nagulat sila sa tagal ng panahon. Sa ilang panahon kasama nila, nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling ng karamdaman, kung anong mga wonders and signs ginawa pa ni Jesucristo. Nakita nila itong ginawa ito, na-amaze sila. Bakit? Kaya nga nagtanong sila, who is this? Na pati yung nature, pati yung tubig, pati yung hangin, kayang pigilin. They were amazed. They were asking themselves, who is this? So dumating sa kanilang pananampalataya na masaksihan nila ito. Sila ay namangha, pero mayroong pagtatanong. Sa kanilang pagkabigla sa ginawa ng Panginoon, mayroon silang pagtatanong. Church, iniisip ko, sa buhay natin bilang mananampalataya, maybe some of us 10 years, 15 years, or mayroong ilang months pa lang, ilang buwan pa lang nakasama ang Panginoong Kristo, naramdaman ninyo yung ginawa niya sa buhay niyo. Naramdaman natin yung paano tayo niligtas ng Panginoon. Ramdam natin na tayo pinalaya sa pagiging alipin sa kasalanan. All of those signs, wonders ginawa ng Diyos, ginawa ng Panginoon sa buhay natin, are we still doubting our Lord Jesus Christ? Are we still amazed? Are we doubting or are we amazed sa ginagawa ng ating Panginoon Kristo? Namamangha pa ba tayo sa mga ginagawa sa atin ng ating Panginoon? Sa maraming bagay na ating naranasan sa kabutihan ng Diyos. Isipin na natin yung ginawa niya. Die for our sin. Para ma-reconcile tayo sa Diyos at makalaya tayo sa Kanyang kapuutan. Gumawa ng lahat ng bagay ng Panginoon. How about ngayon? Kasi napapansin ko sa panahon ngayon, habang tumatagal ang pamumuhay ng Kristiyano, bumababa yung kanyang kagalakan na makasama ang Panginoon. Nung bago pa lang, masiglang-masigla. Sa paglakad sa kalooban ng Diyos. Pero habang tumatagal, taon, ilang taon, mapapansin natin mga Kristiyano lumalamig na, nawala na yung init. So dapat makita natin ang mga bagay na ito. Patuloy tayong dapat ma-amaze sa ginawa ng Diyos everyday in life. Dapat lagi tayong na-amazed sa kabutihan ng Diyos sa atin. Sa Kristiyano lalo. Sa atin bilang mananampalataya. That we claim to be people of God. And we should be amazed every day in our life sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Sa ating mga karanasan. Dapat yung ating pananampalataya hindi bumaba, hindi magsasubside.
Dapat ang pananampalataya sa Panginoon, dapat lumalakas, lumalakas, ng lumalakas. The more na tumatagal tayong nakikisama sa Panginoon. Natanong na ba natin sa mga sarili natin? Lumalakas ba ang ating paglakad sa kalooban ng Diyos? Or nagsasubside na habang tumatagal tayo? Yung mga disciples, kasama nila. Hindi pa nila lubos na nagkikilala ang Panginoon. Pero nung makita nila ang ginawa niya sa unos, they were amazed. Yung kanilang pananampalataya, lalong umusbo, lalong tumibay, tumatag. Sino kaya ito? Para nagtanong na gano'n. Sa Kristiyano, dapat gano'n din tayo. Ganon kabuti ang Diyos sa atin. Ganon kabuti ang Panginoon. Ganon kabuti ang ating pinagkakatiwalaan Diyos. Dapat lalong tumibay yung ating pananampalataya. Dapat patuloy tayong mamangha sa kabutihan ng ating Panginoon. So ang tanong natin, namamangha pa ba sa mga ginagawa ng Panginoon? Namamangha pa ba tayo? Are we still amazed? O parang familiar na lang, familiarity na lang? Okay, ganun lang yan. Pero we should have that feeling of amazement sa mga ginagawa ng Panginoon. In the church, dumarating yung mga bagyo sa buhay. Storm will come, pero alalahanin natin, Jesus is with us. Mayroong mga bagyo, hindi na maiwasan niya in different forms. Karamdaman, dumarating niya mga karamdaman. Nananalangin tayo, pero hindi tayo tinutugon. Parang natutulog ba ang Diyos? Doon yata nagsimula yung kinanta ni Gary Valenciano. Natutulog ba ang Diyos? Dahil hindi sumasagot. Ang tanong na lang natin sa ating mga sarili, do we trust the Lord? Or do we trust God? Doon sa maganong sitwasyon. When storm comes. Iniisip ko, we claim to be Christians, then meron tayong naharap na mga storms in life. Alam na natin kung anong ginawa ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Kung anong ginawa ng ating Panginoon Kristo para masumpungan natin ang buhay na ito na may katiyakan sa buhay na walang hanggan. Tapos haharap ka sa Panginoon, then the Lord will ask you, where is your faith? Hindi ba natin naiisip yon? Sa paglakad natin sa buhay. Tapos habang nakakaranas tayo ng mga testing sa ating pananampalataya, hindi natin maipakita yung tunay na pananalig sa Kanya. Then marinig natin sa small voice, matawag niya, where is your faith? Christians, alam ko marami tayong mga iba-ibang nararanasan. Pero ililay ko sa inyo yung tanong ng ating Panginoon Kristo. Where is your faith? Sa mga ganong pagkakataon. That's a challenge. Itong tanong ng ating Panginoon Kristo is a challenge to us. Ito mga alagad ng ating Panginoon Kristo facing storms on the Sea of Galilee. Hindi ito nalalayo sa atin. We face storms like anxieties, we face storms like financial troubles, we face storms like relationship issues and many other storms in life. Paano natin haharapin yun? O baka maririnig na lang natin yung mga pagtatanong lagi. The challenge for us Christians, where is your faith? Kaya may challenge itong tanong na ito na binanggit dito sa aklat ng Lucas sa ating mga mananampalataya. Because it was a challenge doon sa mga alagad niya na personally they witness the greatness of the work of our Lord Jesus Christ. Healing illnesses, driving out demons. Pero silang mga naka-witness nito ay may pag-alinlangan pa tayo. Ano lang naranasan natin? Hindi natin nakita yung mga gawa na yon. But we experience the same thing. Sa iba-ibang anyo ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Tapos, may mga panahon na nakakaranas tayo ng mga ganitong sitwasyon. Hindi natin may apply yung ating pananampalataya. So, sinasabi ko dito,
The question of the Lord Jesus Christ to His disciples is a challenge to us Christians. Pag naharap tayo sa mga storms in life in different forms, the question is, where is your faith? Alam niyo sa panahon, naalala ko yung team na pinasa sa akin ng taga-Sumandig. Yung mga Israelita, nung marinig nila yung salita ng Diyos, they were amazed. Nagtayuan silang lahat. They were expecting the best from the Word of God. Gustong-gusto nilang marinig ang salita ng Diyos. Because reading God's Word is not rituals. It is God's Word. Kaya namamangha sila, gusto nilang malaman kung anong nais. So ang question natin every Sunday as we go, as we attend church, what are we expecting? Ano bang inaasahan natin pagka nananambahan tayo? Are we just trying to, anong tawag nito? Yung pakita lang basta nakasimba tayo? Na parang ritual, kailangan gawin natin dahil Christian yung kailangan ko magsimba? Or are we expecting to hear from God's Word the best na pwedeng bumago sa ating mga pang-araw-araw na paglakad sa pananampalataya? Napakahalagang bagay nito. Na every time gathered together, we are expecting the best from God's Word. At ito yung pinaka-best na nakikita ko. Sa tanong ng ating Panginoon Kristo, where is your faith? Ito yung dapat mag-challenge sa atin in everyday life. Dahil marami tayong kahaharapin sa buhay, sa ating mga workplaces, sa ating mga homes, wherever you are, there are so many trials and problems na maaari nating kahaharapin. At paano natin haharapin? How will we respond? We have to respond in faith, of course. Para hindi tayo tanungin ng ating Panginoon Kristo. Para hindi mag-uumugong sa ating tayo nga itong tanong na ito. Where is your faith? Kaya magandang hamon ito sa atin. Kagaya ng mga disciples, ramdam natin sometimes na pakiramdam natin natutulog ang Diyos. Hindi tayo tinutugon, lalo na sa mga mabibigat na karamdaman. Minsan nawawalan tayo ng hope. Nawawalan tayo ng tiwala. Natutulog ba ang Diyos sa gitna ng ating mga bagyo sa buhay? Ibig sabihin, sometimes you are doubting about His presence in our life. Alam mo yung doubt, pag pumasok sa buhay natin yan, parang hindi natin maramdaman ng Panginoon. Kaya lagi natin challenge ito sa atin, na umaangkin tayo mga Kristiyano. Bakit? Bakit nagda-doubt tayo? Bakit hindi natin hindi tayo makatugon ng tama doon sa ating mga karanasan? Why? Because you are looking forward to nakakapokus tayo sa problema eh. Hindi tayo nakapokus kung sinong kasama natin. We have Christ in us. But pagka may problema tayo, doon tayo nakatutok sa problema. That should not be the case. Pag mayroon kang problema, ang isipin mo, mayroon kang kasama. Sino kasama mo? Jesus Christ. Your Savior who gave His life for you. So hindi kanya pababayaan. Every time na mayroon kang naharap, tutugon siya, tutugon. Just call upon His name. Napakahalaga nun. Huwag tayong mag-focus doon sa inaharap natin problema. Let us focus on God. Let us not prioritize fear. Huwag yun ang titingnan natin. Ang ating iisipin, the power of God in everything. Kaya nga niya patigilin ang unos ng buhay. So doon tayo dapat tumutok. I-focus natin ang ating mga isip, ang ating mga puso. I-focus natin ang ating mga sarili doon. Sa Diyos nga kumikilos sa buhay natin. Yung kasama natin lagi. Pag sinabi mong Kristiyano ka, kahit ka sa naroon, kasama mo siya. Hindi tayo iiwanan.
Huwag nating hayaan sa sarili natin na mabalo tayo, ma-overwhelm tayo ng takot natin. Let the power of God overwhelm us. Yan dapat ang bumalot sa atin. Ang problema minsan, we expect an easy life. Pag naging Kristiyano na, yun kamalian naman ng araw kasi yan sa mga teaching. Now, once you become a Christian, you're now a child of God. Dapat hindi ka na nga magkakasakit dahil ang iyong amang nasa langit ay dakilang manggagamot. Minsan yung mga gagaling ng iba Pag may sakit, rebuke in Jesus na may padyak pa. Na parang tinatabo yung karamdaman. Pag hindi na mamatay yung Kristiyano, puno na mundo. Hindi ba? Kung kaya itabo yung karamdaman, puno na mundo. Yun yung na-build up sa kaisipan ng marami nung araw. Expecting an easy life. Hindi ka na dapat naghihirap. Dahil pinakamayaman ng ama mo. Nagmamayari lahat ng bagay. Kaya pag mahirap ka, hindi ka blessed. Pag may sakit ka, pinabayaan ka na ng Diyos. No. Christians should not expect an easy life. Ang sabi ng salita ng Diyos, papasok sa siya lang with all those tribulation. Marami kang mararanasan. Kaya nga makipot yung daan na papasukan natin Para i-release natin lahat na maaaring pumigil sa atin para makapasok sa karya ng Diyos. Remove everything that make our life easy. Pero hindi ko naman sinasabing huwag niyo enjoy yung easy life. Ang sinasabi ko, let us not expect an easy life. Being Christians, alam natin na mayroong dumarating na pagkakataon na maranasan natin yung mga ganung problema. Nakalimutan natin sa buhay, may mga bagyo tayong masasalubong. Sa pagsunod natin sa ating Panginoon Jesucristo, mayroon tayong masasalubong na bagyo sa buhay. Let us not expect an easy life, a Christian life. Kasi mamamali tayo pag kayo nang inaasahan natin. Doon iiral yung ating mga doubts. Kasi expected natin, magaan ang buhay, Kristiyano na ako Pag dumating ang problema doon, ang pakiramdam natin, tulog na ang Panginoon. Di na tayo tinutugunan dahil nga namamali ang isip natin. Kaya pag nangyayari yun, tatanungin tayo ng Panginoon, where is your faith? You claim to be Christians, pero nagdududa ka pa rin sa ginawa ng Diyos at gagawin pa ng Diyos. Sa araw-araw na buhay natin, may ginagawa ang Diyos. Hindi man natin ramdam, pero meron siyang ginagawa. Everyday in life. So meron tayong mga paghamon in times of our storm in life. Pag naharap po tayo sa mga storm sa buhay natin, minsan yung storm natin, hindi naman kalakasan magaan lang. Pagka magaan lang ang storm sa buhay natin, sabi na, kaya ko na yan. Kahit na wala na ang Panginoon, kaya ko na yan. Liit lang yan Pag malaki na problema, saka na lang lalapit sa Panginoon. Everything, dapat magtiwala tayo sa Diyos. Kapag dumarating ang bagyo sa buhay natin, in any form, just recall God's presence. Alalahanin lang natin, nariyan lang ang Diyos. Maaring siya'y natutulog sa tabi mo, pero kaya mo siyang gisingin. Just call. Lord, I need your help. Just call. Recall His promises. Ang sabi niya sa Hebrews chapter 13 verse 5, I will never leave you. At hindi nagbabago ang Diyos na nangako niyan. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailan-kailanman. Hindi nagbabago ang pangako niyan. Sa pagdating ng panahon, lagi nating mapanghahawakan mga pangakong ito. Kapag ka naroon ka sa sitwasyon na hindi mo inasahan, magtiwala ka. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Trust that God is in control. Hawak niya ang mga bagay-bagay, kahit kalikasan.
So pagka naharap tayo sa ganong mga sitwasyon, magtiwala lang tayo. Let us trust God's timing. No? The only important thing is, alam natin kung paano tumawag sa Diyos. Cry out to God. Sa lahat ng mga pagkakataon, pag naharap tayo sa ganong mga sitwasyon, marunong tayong tumawag sa Diyos. At yun ay naranasan namin talaga yun. Sa maraming pagkakataon, we always call upon the Lord. Maraming mga pagkakataon, nagkakamali tayo. Hindi tayo perfecto. Meron tayong mga nagawang mga pagsuway. Meron tayong nagawang mga pagkakamali sa harapan ng Diyos. Yung iba nga ay nakala natin hindi pagkakamali, na-justify natin. Yung pagsisinungaling, mali yan eh. Kasalanan sa Diyos yung pagsisinungaling. Thou shalt not lie. Pero pagka yung nag-justify tayo, tinatawag natin yung lie na white lies. Pero white lies is still sin. It's lying. Sa minsan, hindi na natin nahingi ng tawad yun eh. Gina-justify natin yun. Pero dahil kasama mo ang Panginoon si Kristo, gumawa ka ng bagay, na-open mo rin siya sa ganung mga maliliit na bagay. At minsan yung maliit na bagay, pag pinabayaan mo, lumalaki ng lumalaki. And then, magiging bagyan sa buhay mo. Pag dumating yan, try to call upon the Lord. Tumawag ka lang. Lord, I have offended you. Help me. Change me. Restore me. Mga ganung pananalita na ilapit natin sa Panginoon. We have to cry out to Jesus. Kahit pakiram mo na, tutulog siya, tumawag ka lang, hindi ka niya pababayaan. Because the Lord will always act. Lagi siyang kikilos para sa atin. Church. Every morning, every Sunday, Lord's Day, wake up! Prepare yourself. Ang paghahanda sa ating panambahan is Saturday. Saturday pa lang, handa na. Namamalansya ka na dahil harap ka sa Panginoon. Sa iyong tagapagligtas. Sabado pa lang, handa na tayo. Plansyahin mo na yung isusuot mo. Ihanda mo na lahat yon, mga kailangan mo. Pagtulog mo, pagkagising mo, alam mo na, uy, araw ng Panginoon. Handang-handa ka na. Handang-handa ng physical mo. Handang-handa na ang isipan mo. Handang-handa na ang puso mo. Makinig ng salita ng Diyos with amazement. With great expectation na sa araw na ito, may naisipabot sa akin ng Panginoon at pupunta ka sa panambahan eagerly expecting the best from God's Word. Every time we gathered, huwag nating pababayaan. Kalimutan natin yung ating mga naranasan na maaring humadlang sa ating pagsamba sa Panginoon. Huwag natin siyang kalimutan. Every time we gather together in the church. Dahil patuloy siyang makikinig sa atin. Ngayon lang sa kalagitnaan natin, alam kong may gagawin ng Diyos sa buhay natin. Maaring may problema ka, pag uwi mo, masaya ka na. Marunong kang tumawag sa Kanya, tumawag ka sa Kanya, sumamba sa Kanyang buong puso. Like the disciples. With all this experience, with fear and doubts, they call upon the Lord. Lord, Master, help us. Kahit nagkaroon sila ng pagdududa. Do you not care that we are perishing? Yet the Lord, nung tawagan nila, acted immediately. Pinatigil ang storm na kanilang naranasan. Kaya church, my challenge is, sa anumang sitwasyon sa buhay, huwag nating kalimutan, kasama natin lagi ang Diyos. Remember, the name of the Lord is with you. You call yourself Christian. Nakaugnay tayo sa ating Panginoon Kristo. Huwag nating maranasan na sa pagtulog mo, dahil nagpabaya ka, marinig mo sa pandinig mo lang,
Baka ang tanong ng Panginoon where is your faith? Why? You're doubting. I have given my life for you. I died for you. I shed my blood for you. Why doubting me? Sa mga maliliit na problema. Where is your faith? Church, sa ating pakikihalubilo sa mundo, sa ating pagharap sa mundo, and everything na maaari nating ma-experience, always remember, God is with us. The great Emmanuel is with us. Kaya po, challenge natin, hindi lang sa mga Kristiyano, kundi sa mga nagdududa pa rin sa buhay ninyo. Tandaan natin, ang may hawak sa buhay natin ay ang Diyos. Sa ating pagkilos, sa ating pagkatao, ang Diyos ang nakakaalam niyan. He knows everything. Sa ating pasimula hanggang sa ating kawakasan, alam ng Diyos yan. Nothing happened by accident. It is planned. So ang challenge ko, huwag sarang dumating na tanungin tayo ng Diyos, where is your faith? And let that question of the Lord Jesus Christ be a challenge to us to always remember the presence of God in our life. Let's pray. Panginoon Diyos, maraming salamat po. There are times na kami po ay may mga pag-aalinlangan. May mga doubts na naharap kami sa mga kabigatan sa buhay. At hindi kami ligtas sa ganung mga karanasan. Pero alam namin, hindi ka natutulog at hindi ka nagpapabaya. Kaya po, Ama, kung meron man kaming pagkukulang, patawad po. At naway patuloy kaming tumibay at tumatag sa aming ipinapahayag na pananampalataya. Samahan kami, Panginoon Diyos, lalo mo kaming patibayin, lalo mo kaming patatagin, whatever happens, whatever storms we experience, alam namin, lagi kang nakikinig kapag kami tumatawag and you act. Kaya po, Panginoon Diyos, salamat, 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 purihin po kayo. Ito pong aking dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.